bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang layag mo'y pabantayan, Pilipinas kong hirap. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang layag mo'y pabantayan, Pilipinas kong hirap. Pilipinas kong hirap. Sa mapagpalayang gabi sa ating lahat mga kaibigan, dito po ang kawalang inklusyon. Walang kapatid. Ang gato yan mga kaibigan, tinatanggap natin, hindi pa rin tanggap ng incumbent US President Donald Trump ang kanyang pagkatalo sapagkat nahubaran na siya ng titulo. At kung napapansin niyo yung boses ko ngayon, nagmamaos. Kung tutuusin niyo mga conclusion, ito rin ay isa sa mga paraan kung paano tayo makakapag anyway, discuss natin kung sino ba si Joe Biden. Bago muna yan, mag-ano muna tayo. Konting pagtanaw tungkol sa eleksyon. Sa nangyaring eleksyon at kung sino yung nanalo. Yan. Kung tutusin ko mga conclusion, ito yung inaantay na lang natin yung pagkapanalo nito ni Biden talaga. So sa Georgia, 99% na lang at magiging kulay asul. Habang itong si Donald Trump, hindi pa rin niya matanggap ang kanyang pagkatalo sapagkat ito ay hindi daw katanggap-tanggap. Kung tutusin ka, sa madaling salita, talunan talaga. Ngayon, i-discuss natin na maigi kung sino si Joe Biden.
Sino ba si Joe Biden, mga kaibigan? Si Joe Biden ay ay manunumpa bilang ika-46 na Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika sa Enero 2 sa ika-20 araw ng Enero taong 2021. Siya ay isang miyembro ng Democratic Party at siya rin ay nanungkulan bilang ika-47 Vice Presidente sa ilalim ni Pangulong Barack Obama. Ano ba talaga? Ang dami nagtatanong. Ito ba si Joe Biden ay may kapansanan? Yes. Siya yung isa totoo yan. Siya mayroon din konting problema sa yung hanapin ko lang yung totoong talambuhay kasi hindi ko masasabi. Pero ang babasa ko, may disability si Joe Biden daw. Pero wala nang katotohanan pala. Ang pagkasabi niya, mayroon siyang planong disability plan sa Amerika, yung pagkakaroon ng pantay-pantay. Biruin niyo. Biruin niyo, ang galing niya magsabi. Sinabi niya nga na kayo, magbalik tayo. Magbalik tayo ulit kay Biden. Noong April 20, dapat nga tatakbo siya noong 2016. Subalit, hindi siya ayaw niya. Ayaw niya daw. Ayaw niya dahil yun na nga. Sinasabi niya na hindi ako tatakbo. Munti ka na palang tumakbo sapagkat nagkaroon siya ng dahil yung kanyang anak yun na nga, yung October 21 na hindi daw siya tatakbo. So yun na nga. Manayang batikos niya kay Donald Trump pala nung after ng Vice President, pinagtanggol niya yung climate change, yung healthcare na rin, pati yung immigration policy doon sa Amerika. At higit sa lahat, ito si Joe Biden. Ito ay, kung tutusin, kung siya manunumpa, siya rin ang pinakamatandang Pangulo na nanungkulan sa buong Estados Unidos. Wala yan. Okay. Balikan natin yung kanyang presidential primary. Ang mga naglaban-laban para sa pagboto ay ito. Si Joe Biden, ito ang gusto ko sana maging president. Dapat kung hindi tatakbo si Joe Biden. Si Bernie Sanders.
Kung hindi rin tatakbo kita ko si Bernie Sanders, sana si Elizabeth Warren. Paperuin niyo. Kung si Elizabeth Warren ang magiging nakatatak ni Donald Trump, talong-talo. Ito si Bloomberg, wala akong pakialam dyan sa mga yan. So at least si Joe Biden, pinili siya. Pinili siya ng Democratic sapagkat siya ay pambato ng alam nyo, dapat ang usap-usapan pa nga mga conclusion, muntikan ng piliin ni Biden si Bernie Sanders. Ngunit ano nangyari sa kanya? Hindi siya nag-reach out din. Okay. Sino ba ang Vice Presidente na bago ng Amerika? Ang kanyang Vice Presidente ay walang iba kundi si Kamala Harris. Sino si Kamala Harris? Siya yung kauna-unahang isa siyang abogado, isa siyang senador ng California, isa siyang Jamaican descent at Indian descent. Kumbaga, siya yung unang Asian American, siya ang unang African American, siya rin ang Caribbean American, at siya rin ang unang babaeng Vice Presidente sa kasaysayan ng United States. Pinanganak siya sa Oakland, California. Biruin niyo, meron siyang meron siyang panindigan. Alam niyo kung ito mga kaibigan, advice ko, kung si Biden hindi what if kung hindi tumakbo si Biden or yung mga binanggit ko kanina at nagpursige itong si Kamala Harris na tumakbo na Vice Presidente, ganyang presidente, anong nangyari? Siya sana ang magiging for me, in my opinion, kung ayaw ni Biden, neither Biden, Bernie, or Warren, or kung sino man, kung si Harris yung tumakbong presidente noon, iboboto ko siya at susuportahan ko sana siya. Siya lang ang pangkapatid Donald Trump. Ang wish ko sana by 2028, etong si Kamala Harris, tumakbo siyang Pangulo. It's because gusto ko yun, diba napatunayan nga na Vice Presidente siya. Sana siya na nga lang maging Presidente pagdating ng 2028. Okay. Kung tatanungin niyo ko naman kung ano yung Republican President ko,
Kung what if kung hindi na tumakbo si Trump noong 2016 at pinangsabong ko kay Hillary Clinton, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Si John Kasich. Bakit ko sinabi si John Kasich yung gusto kong maging pambato ng Republican noong 2016? Ito kasi si John Kasich, ipagkumpara natin to kay former Senador Antonio Sonny Trillanes Daput. Kasi magkapareho sila ng opinyon at ng paniniwala. So muna ako sandali, mag-mute muna ako at tayo. Isang minutong pahinga muna and then okay. Kawali, bakit hindi pa rin nagko-consider itong si Donald Trump? Ano ang mga posibleng dahilan? Okay. Una, sinabi ni Donald Trump na aantayin niya talaga matapos ang bilangan mismo at tatawagan niya itong si bagong halal na Pangulong Joe Biden. Yun yung pagkasabi niya. Pangalawa, hindi niya rin tanggap ang mga resulta at question niya yung mga balota. Bakit niya tinatanong? Sapagkat kasi hindi naman siya yung parang gusto niya na siya ay lagi magaan. At ang masasabi rin natin, ang nabasa ko kay Donald Trump, panay dakdak ng dakdak. Sino yung pinagkukumpaka kung sa ugali ni Donald Trump? Ang pinagkakumpara kong ugali ni Donald Trump, walang iba kundi ang may-ari ng Dragon Inclusion Network na si David Hill. Kasi ano ang similarities ni David at ni Donald? Bukod sa parehong letter D ang umpisa ng pangalan, sasabihin ko sa inyo, palihim lang. Una, itong si David Hill at si Donald Trump, parehong galit kay Pope Francis. Pangalawa,
pareho rin silang anti-liberals. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Parehas silang anti-liberals sapagkat ayaw nilang makita, ayaw nila ng mga balita na nanggagaling sa media at mas pinaniniwalaan nila pareho yung fake news. Pangatlo, pareho sila ng binabasa ng isip na yung COVID-19 daw ay mandatory na ginagawang depopulation. Ang tanga naman ng mga yan. Hindi, alam nyo ang COVID-19. Sabihin natin, it is China-made virus. Hindi yan gawa lamang. Gawa ng China mismo. Well, kung ayaw naman maniwala ni Donald at ni David, bahala sila sa buhay nila. Mapakasaya na lang sila kung ano mga pinagagawa. Basta ako, bahala na lang kung anong mga nangyari. At saka, tututusin natin, itong mga pag-uusap ni Biden ay ni Donald Trump at ni David, may common similarities. Ayaw nila sa dilawan. Ang gusto nila yung upper right, yung democratic right. Hindi yung truly democratic. Yung kumbaga, democratic right sila. Yung democratic right, yung pinaglalaban para nila yung karapatan nila. As I observed kay David Hill, din. Sa madaling salita, sila ay isang socialist. O mga sosyalista. So, yan magwawakas ang hawa ng inclusion ngayong araw na to. Bukas, kung palagi tayo pa rin ang makapagos, talakayin naman natin yung pagka-appointment kay Manyanita, kay PNP Chief Manyanita Devil Tabatchoy Sinas. Ako po si Wally Coronel at iniibig ko ang Pinoy PWDs sa ngalan ng Panginoong Makapangyarihan. Maraming salamat.